Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang The Karate Kid. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Dre Park, isang 12 taong gulang na batang lalaki kasama ang kanyang biyudang ina na si Sherry. Isang araw, kinailangan nilang mag-ina na umalis sa Detroit, ang lugar na kanyang kinalakhan, upang lumipat sa Beijing dahil ang kanyang ina ay kakailanganing magtrabaho doon ng ilang buwan. Makikita sa mukha ni Dre na hindi siya masyadong excited sa paglipat sa Beijing, na sa tingin niya ay hindi kasing cool ng lugar na kanyang kinalakihan. Hindi rin siya interesadong mag-aral ng Chinese tulad ng kanyang ina. Gayunpaman, wala siyang no choice dahil ang kanyang ina ay kailangang lumipat para sa kapakanan ng trabaho nito. Pagdating sa Beijing, agad na dinala sila sa apartment building na kanilang tutuluyan. Ibang-iba ang atmosphere sa Beijing kumpara sa dati niyang tirahan. Tila nawalan naman ng pag-asa si Dre na mag-adjust dahil karamihan ng tao doon ay hindi marunong mag-English. Maging ang palabas na SpongeBob sa TV ay gumagamit ng Mandarin na salita at subtitle. Sa ibang eksena, nang makita ni Sherry ang jacket ni Dre na nakakalat sa sahig, sinabi nito sa anak na laging isabit ito sa tamang lugar. Pagkatapos ay inutusan niya itong tawagin si Mr. Han, isang maintenance man sa apartment building, para ayusin ang kanilang sirang gripo sa hot water. Agad namang sinunod ni Dre ang utos ng kanyang ina at hinanap si Mr. Han. Gayunpaman, nang dumating siya sa bahay nito, saktong nanananghalian ito at sinabihan siyang maghintay hanggang sa matapos itong kumain. Habang inihintay niya ito, nakita ni Dre na paikot-ikot ang langaw sa harap ni Mr. Han. Akala niya ay huhulihin nito ang langaw gamit ang chopstick tulad ng napapanood niya sa kung fu movies. Ngunit fly swatter pala ang ginamit ito. Nakaramdam naman siya ng pagkadismaya at saka nilang umalis. Pumunta naman si Dre sa isang malapit na parke upang maibsan ang kanyang pagkabagot at iniisip niya na madali siya makakahalubilo sa mga taong naroon kahit mayroon silang language barrier. Ilang sandali pa, lumipas ang kanyang oras habang nalilibang sa paglalaro ng basketball at table tennis kasama ang mga lokal na residente doon. Habang nagpapahinga, nakita niya ang isang magandang babae na kasing edad niya na nagngangalang Meiying. Lakas loob siyang lumapit dito at nakipagkilala. Nalaman niya na tumutugtog pala ito ng violin. Masayang-masaya naman si Dre dahil nalaman niya na fluent itong mag-English, kaya hindi siya nahirapang makipag-usap dito. Gayunpaman, ang pagiging close ni Dre at Meiying sa parke ay nakakuha ng atensyon ni Cheng, isang 14 na taong gulang na batang lalaki. Lumalabas na may gusto ito kay Meiying at ayaw nitong makita ang kanilang pagiging close. Naramdaman nitong mapangahas si Dre sa pakikipaglapit kay Meiying, kaya't na magkapikunan sila, sinapak siya ni Cheng. Madaling bumagsak sa lupa si Dre dahil maliit ang katawan nito at mas malaki si Cheng at mas malakas sa kanya. Agad namang inawat ni Meiying ang kanilang away at sinabihan si Cheng na umalis. Pag-uwi ni Dre sa kanila ay agad niyang itinago ang pasa sa mukha gamit ang makeup ng kanyang ina para hindi ito mag-alala sa kanya. Kinabukasan, si Dre ay inihatid ng kanyang ina sa kanyang bagong paaralan kung saan nag-aaral din doon sina Meiying at Cheng. Noong hapong iyon, pumunta si Mr. Han sa kanilang bahay para ayusin ang sirang gripo ng hot water. Samantala, si Sherry na kagagaling lang sa trabaho ay naiinis na naman sa inasal ni Dre na laging walang ingat na kinakalat ang kanyang jacket. Nang mga oras na iyon, si Mr. Han na may inaayos sa banyo ay hindi maiwasang makita ang debate at pag-aaway sa pagitan ng mag-ina. Samantala, sa paglipas ng panahon, mas naging close si Dre at Meiying dahil magkaklase sila sa school. Lagi namang kinukulit ni Dre si Meiying kapag nagsasanay ito ng violin na naghahanda para sa isang music competition na napakahalaga para sa kanya at sa kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, habang nagiging close ang pagkakaibigan ng dalawa, kinailangan niya namang umiwas sa matinding grupo ni Cheng dahil sinusubukan siyang laging bulihin ng mga ito kapag mayroong pagkakataon. Nagtatago na lamang siya sa tuwing makikita niya ang mga ito dahil pag nakita siya ng mga ito, siguradong hahabulin at bubulihin siya ng mga grupo ni Cheng.
Sa ibang eksena, habang naglalakad si Dre kasama ang kanyang ina, namangha siya nang makita ang mga bata na nag-aaral ng Kung Fu sa isang Kung Fu college na di kalayuan sa kanila. Kaya't excited siyang pumasok sa loob upang magpa-register. Ngunit nawalan siya ng pag-asa nang makita si Cheng na isa sa mga nagsasanay ng Kung Fu. Umaasa pa naman siyang doon magte-training upang magkaroon ng kaalaman sa self-defense. Si Dre na nakaramdam ng inis ay biglang umalis sa lugar at nakipagtalo sa kanyang ina. Pilit niyang itinatago dito ang katotohanan na siya ay binubuli ni Cheng. Sinabi niya sa kanyang ina na siya ay nagsisisi na pumayag dito na lumipat sa Beijing habang lumuluha. Isang araw, nagkaroon ng field trip ang paaralan ni Dre sa Forbidden City. Matapos ang kanilang lakbay-aral, pauwi na sana si Dre nang makita ang grupo ni Cheng sa kalsadang dadaanan. Agad siyang nagtago sa mga ito at isang pilyong ideya ang pumasok sa kanyang isipan nang makita ang isang balde ng maruming tubig malapit sa kanya. Hinagisan niya ng maruming tubig si Cheng at ang kanyang grupo bilang paghihigandi sa pambubuli sa kanya. Hinabol naman siya ng mga ito sa lansangan ng lungsod at nang makorner siya sa isang eskinita, agad na binugbog siya ni Cheng at ng kanyang mga kaibigan. Bumagsak si Dre na walang magawa. Hindi naman tumigil si Cheng at sa halip ay pinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Isang malakas na sapak sana ang ibibigay ni Cheng, ngunit dumating si Mr. Han at napigilan siya nito. Pagkatapos ay sunod-sunod na umatake ang mga kaibigan ni Cheng, ngunit nagawa ni Mr. Han na maiwasan ng walang kahirap-hirap ang kanilang mga pagsugod. Namangha si Dre nang makita si Mr. Han na napakahusay pala nito sa Kung Fu at kayang labanan ng grupo ni Cheng na mula sa isang sikat na Kung Fu college. Sa sumunod na eksena, makikitang ginagamot ni Mr. Han ang mga sugat ni Dre gamit ang paraan ng Asian Chinese medicine, ang fire cupping. Sinabi din nito sa kanya na si Cheng at ang kanyang mga kaibigan ay hindi likas na masama at ang kanilang guro na si Master Lee ang nagturo sa kanyang mga estudyante na huwag magpakita ng awa sa kanilang mga kaaway. Dagdag pa ni Mr. Han na walang masamang estudyante, bagkus masamang guro lamang. Pagkatapos ay nakiusap si Dre kay Mr. Han na turuan siya ng Kung Fu. Ngunit tumanggi ito at sa halip dinala siya nito kay Master Lee sa Fighting Dragon College upang makipagkasundo kay Cheng at sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, sa kanilang pagdating, walang pakundangan na tinanggihan ni Master Lee ang alok nilang makipagkasundo dito. Sa halip ay hinamon nito si Mr. Han at Dre na makipaglaban kay Cheng. Nang mga sandaling iyon, hindi sinasadyang nakita ni Mr. Han ang poster ng competition sa dingding, kaya't iminungkahi na lamang nitong makipagkumpetensya si Dre sa mga estudyante ni Master Lee sa paparating na Kung Fu tournament. Dagdag pa nito, pinakiusapan din niya si Cheng at ang iba pa na huwag nilang guluhin si Dre habang ito ay nagtitraining para sa darating na tournament. Noong una ay tumanggi si Master Lee, ngunit sa huli ay pumayag din ito basta't hindi mawawala si Dre sa paligsahan. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Mr. Han kay Dre na sasali siya sa isang Open Kung Fu tournament laban kay Cheng. Gayunpaman, agad na nawalan ng pag-asa si Dre na hindi siya mananalo dahil si Cheng at ang kanyang mga kaibigan ay ang pinakamahusay na mga estudyante ng Kung Fu College. Ngunit sinabi ni Mr. Han na ang natutunan ni Cheng at ng kanyang mga kaibigan ay hindi totoong Kung Fu. Nangako siya na tuturuan siya nito ng tunay na Kung Fu. Kinabukasan, excited si Dre sa mga araw na darating dahil makakapag-practice na siya ng Kung Fu kasama si Mr. Han. Pagdating niya kay Mr. Han, laking gulat niya nang makita ang isang sasakyan sa loob ng sala. Gayunpaman, ayaw ipaalam ni Mr. Han kung bakit niya ipinarada ang kanyang sasakyan sa loob ng sala at pagkatapos ay sinabihan niyang maghanda na upang magsimula na sa kanilang training. Sinimulan ni Mr. Han ang pagsasanay kay Dre sa pamamagitan ng pagpapagawa sa bata ng mga karaniwang galaw gaya ng paghuhubad at pagsusuot ng kanyang jacket, pagsabit ng jacket, paglapag nito sa sahig at pagpulot muli. Patuloy na ginawa ni Dre ang mga paggalaw na ito ng paulit-ulit. Nagtanong naman ito kay Mr. Han kung bakit ganoon lang ang practice ng Kung Fu, ngunit sinabi sa kanya ni Mr. Han na manatiling nakatutok sa kanyang pagsasanay. Lumipas ang mga araw, patuloy na nagpractice si Dre ng Kung Fu ng paulit-ulit at iisang galaw lamang ang kanyang ginagawa, umulan man o umaraw. Hanggang sa huli, nagsawa na si Dre sa training ni Mr. Han dahil iniisip niya
na hindi niya mapapantayan si Cheng kung ang training niya ay pagsusuot at pagtanggal lamang ng jacket. Kaya't nagpasya siya na huminto at sumuko na lang sa Kung Fu tournament. Nang marinig ang mga salita ni Dre, tinawag ito ni Mr. Han at bigla siyang inatake. Ngunit madaling nalabanan ni Dre si Mr. Han sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga galaw na ginagawa niya ng paulit-ulit. Pagkatapos, sinabi ni Mr. Han na ang pagiging kalmado at bihasa ay ang tunay na susi ng pagmaster ng martial arts, hindi ang pagsuntok at ang lakas. Itinuro niya ito sa pamamagitan ng pagpapagawa sa kanya ng paulit-ulit na paggalaw gamit ang kanyang jacket na nagtuturo sa kanya na ang Kung Fu ay umiiral sa pang-araw-araw na buhay kung saan ang lahat ng galaw ay Kung Fu at ito ay isang paraan ng pagtrato sa ibang tao. Matapos makinig sa maikling paliwanag ng tunay na kahulugan ng Kung Fu, nagpasya si Dre na muling magsanay kasama si Mr. Han. Isang araw, dinala ni Mr. Han si Dre sa isang templo kung saan nagpa-practice siya ng Kung Fu kasama ang kanyang ama noong bata pa siya. Pagdating sa templo, natulala si Dre sa ganda nito na hindi niya nakita kahit saan. Laking gulat niya na makita ang isang babae na gumagawa ng Kung Fu moves na ginagaya ang galaw ng isang cobra. Si Dre at si Mr. Han ay nagpractice ng Kung Fu sa templo ng ilang oras. Pagkatapos, pinagpatuloy niya ang kanyang Kung Fu practice sa lugar ni Mr. Han na makikitang seryoso na siya sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng ilang linggong walang tigil na Kung Fu practice, binigyan ni Mr. Han si Dre ng isang araw na pahinga. Habang wala siyang practice, pinuntahan ni Dre si Meiying at hinikayat ito na huwag munang mag-practice ng violin upang makapamasyal silang dalawa. Gayunpaman, habang nakikipaglaro si Dre, si Meiying ay nakatanggap ng isang tawag mula sa kanyang mga magulang. Nang araw na iyon ay may audition siya ng violin at halos late na siya para dito. Agad na umalis ito para puntahan ng mga magulang. At dahil hinikayat niya si Meiying na laktawan ang pagsasanay, nakita ng mga magulang nito na masamang impluwensya siya para dito, kaya't pinagbawalan siya na makipagkitang muli kay Meiying. Nakonsensya naman si Dre sa pagiging dahilan upang masangkot si Meiying sa gulo at nalungkot din siya dahil hindi niya na ito makikitang muli. Samantala, ng gabing iyon, dumaan si Dre sa bahay ni Mr. Han at laking gulat niya nang makitang sinisira nito ang kanyang sasakyan. Mukhang depressed ito at may luha sa kanyang mga mata. Sinubukan niya itong kausapin at dito niya nalaman ang kanyang personal na buhay. Lumalabas na ang sasakyang ito ay nabangga na pala ng ilang taon na ang nakakaraan na agad na ikinmatay ng kanyang asawa at 10 taong gulang na anak na lalaki. Taon-taon ay inaayos niya ang kanyang sasakyan ngunit sinisira muli upang ipaalala sa kanyang sarili ang kasalanan na kanyang nagawa. Matapos marinig ang malungkot na kwento ni Mr. Han, determinado si Dre na magsanay ng mas mabuti upang matulungan ng guro na malampasan ang kanyang trauma. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Dre ang kanyang pagsasanay at nagsanay ng mas mabuti habang papalapit na ang kompetisyon. Pagkatapos ay nagpunta sila sa lugar ng paligsahan kung saan binigay nila ang kanilang paggalang at pagpapasalamat sa isa't isa sa lahat ng pinagdaanan nilang dalawa. Nagpasalamat si Dre kay Mr. Han sa lahat ng itinuro nito sa kanya at naging matalik silang magkaibigan. Nagpasalamat din si Mr. Han kay Dre dahil tinulungan siya nito mula sa mga trauma ng nakaraan na lagi niyang naaalala. Tuwang-tuwa naman si Dre at niyakap niya ang kanyang guro nang bigyan siya nito ng mga uniforme na tulad ng mga taong nagsasanay sa templo na isusuot niya sa tournament. Samantala, tinulungan din siya ni Mr. Han na magsulat at magbasa ng apology letter sa wikang Chinese na ibibigay niya sa ama ni Meiying. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanggap ng ama ni Meiying ang kanyang paghingi ng tawad at hinayaan siya na muling makipagkaibigan dito. Nangako pa ang ama ni Meiying na pupunta sila sa Kung Fu tournament para suportahan siya. Kinabukasan, dumating ang araw ng tournament. Tila biglang kinabahan si Dre nang makita ang sigasig ng mga manonood na pumuno sa battle arena kung saan nakita din niya na dumating si Meiying at ang kanyang mga magulang para suportahan siya. Naupo naman si Sherry sa tabi ni Meiying. Sa simula ng laban, si Dre ay makikitang walang kumpiyansa at mababa ang puntos dahil sa mga ginawang foul.
Ngunit sa wakas ay bumangon siya at nagawang talunin ang kanyang mga kalaban at umabante sa semifinals. Ganoon din ang ginawa ni Cheng at mabangis na tinapos ang kanyang mga kalaban. Tinalo naman ni Dre ang isa sa mga trainee ni Master Lee, kaya inutusan nito ang isa sa kanyang mga trainee na si Liang na makakalaban ni Dre sa semifinals. Nasaktan ito. Ang totoo ay ayaw gawin ito ni Liang, ngunit kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang amo. Pagkatapos, sa sumunod na eksena, inatake ni Liang si Dre ng sunod-sunod na naglalayong i-injury ang binti nito. Dahil sa ginawa ni Liang ay nagresulta ito ng kanyang disqualification at si Dre ang nakapasok sa final round. Agad namang dinala si Dre sa medical room, samantalang si Liang ay makikitang malungkot at nakokonsensya dahil sa kanyang ginawa. Bagamat maaaring makapasok si Dre sa final round para harapin si Cheng, limitado lamang ang oras niya para makabalik sa ring, lalo na't bali ang kanyang binti at sa payo ng mga doktor na hindi niya pwedeng maipagpatuloy pa ang kanyang laban. Pagkatapos, nakiusap si Dre kay Mr. Han na pagalingin ang kanyang binti sa pamamagitan ng paraan ng fire cupping. Sa una ay tumanggi si Mr. Han at hiniling sa kanya na sumuko na. Dahil sa tingin niya ay natugunan na nito ang hamon ni Mr. Lee. Gayunpaman, sinabi ni Dre na kailangan niyang talunin si Cheng dahil gusto niyang mapagtagumpayan ang kanyang mga takot. Ang pinakakinakatakutan niya ay hindi ang pambubuli na nararanasan niya, kundi ang takot na nakabaon sa kanyang puso. Sa kabilang banda, hinihintay na ng mga organizer ng tournament si Dre para lumabas sa final round dahil kapag hindi siya sumipot, may ituturing siyang disqualified at si Cheng ang idideklarang panalo sa tournament. Agad na nagsagawa ng fire cupping si Mr. Han kay Dre at sa wakas ay nakabalik muli ito sa arena ng torneo at nakaharap si Cheng sa final round. Sa unang sandali pa lamang, sinimulan na ni Cheng ang laban sa pamamagitan ng direktang paghagis kay Dre palabas ng arena na naging dahilan ng pagkatalo niya ng 1 puntos. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Dre. Hirap man, ngunit nagawa nitong lumaban ng patas kay Cheng at matalo ito sa round at magkamit ng 2 magkasunod na puntos. Nang makita ito ni Master Lee, inutusan nito si Cheng na puntiryahin si Dre sa kanyang nasugatang binti gamit ang isang malakas na sipa, dahilan upang mawalan ng balanse si Dre. Dahil dito ay nakuha ni Cheng ang 1 puntos. Sa pagkakataong ito ay tabla na ang laban. 1 round na lang ang natitira at dito na malalaman kung sino ang mananalo. Hirap man ito, ngunit buong lakas na nagpupumigla si Dre at nagawang pumangon nito sa pamamagitan ng paggaya ng tindig ng ahas na ginamit ng isang babae na nakita niya sa templo. Samantala, nagulat at makikita sa mukha ni Mr. Han ang pag-aalala sa ginawa ni Dre dahil hindi niya itinuro dito ang pamamaraang iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang hakbang na ginawa ni Dre ay nagpalito kay Cheng. Dahil dito ay nalimutan niya ang sariling estilo ng kanyang pag-atake. Sinamantala iyon ni Dre upang talunin si Cheng. Binigyan niya ito ng isang malupit na sipa mula sa itaas. Sa wakas, tinanghal na panalo si Dre sa Kung Fu Tournament. Kasama na dito ang pagbibigay galang ni Cheng at ng kanyang mga kaibigan sa kanya. Pagkatapos ay binigay ni Cheng ang tropeyo kay Dre at makikitang masaya ito para sa kanyang pagkapanalo at kinikilala ang kanyang kadakilaan. Idineklara nila na si Mr. Han na ang kanilang bagong master. Katapos ay yumukod si Cheng at lahat ng Fighting Dragon Kung Fu kay Mr. Han, tanda ng paggalang at respeto. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like? At pakitype naman sa comment section ang salitang Kung Fu. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.